Mayong hapon, madungo ninyo kong tingog. Okay, thank you na. Binakugula na mo. Okay, so, hindi tama lang siguro sa sa rotating bezel. Kuha na lang ang pipe sa, kuha na, next week, para maisara tanan. Siya ito i-refresh lang gihapon. To next nga topic, which is the buoyancy. So, buoyancy sa'yo naman Archimedes principle, no? Sila ta sundog ni Archimedes nga kanagong na siya problem niya na solve niya sa ihang ka, di ba kanang mo-solve kag problem niya naglagot ka, di ba? Kanang na kay ma-solve nga problem niya kanang dugay na jud mo gidumtan niya problem ba niya kanang ma-solve nimo, di ba? Malipay mo juga. Dahil po ni si Archimedes kay na siya problem nga gina-solve sa una. Mo tong nakaunaw na siya og kanang ligo sa bathtub. So dito niya nakuha tong kani lagi na kining buoyancy. Tuningon siya nga eureka, meaning I found it man daw na eureka. So, sa iyang kakuan, sa iyang kanagong lipay kay siya ba? Nakalimot siya nga kuan, naligo siya gikan. Ito nagdandagan daw siya sa kalsada nga hubo. Sunta din na may tabusin ni. So wala pud to na mo no. Tungod sa iyang kalipay nakalimot siya nga naligo siya gikan. Kuya kayo. Okay, so ang style nimo ani sa buoyancy kay basta ga lutaw floating body. Matik buoyancy dyan na siya. Either mulutaw dyan siya nga object, like for example kahoy. Gilabay ang kahoy sa tubig or sa nga liquid. Nilutaw siya. Kabalo ka nga buoyancy, no? Barko, buoyancy. Except kung mingon siya o kanang, anyway, kung mingon ka og stability of floating bodies, barko man dyan na siya. So kato mo siya, mabala mo ganimo kung mga yung stability. So kabalo ka nga mo compute kag mga metacentric height, mga nana. Pero kung imong tanawon ang iyang formula, if you want to calculate the follow the drop sa barko, pwede ka mag-buoyancy. Kay mulutaw man siya. Nabayuban nga nang pugson nyo siya o kanang float, no? So motong na mga problem nga itong may encounter nga may mga chain nga nagunit na nga object unya di position sa kaninga level. So nahulog nga mura siya naglutaw. Napayuban kanang gibutang siya sa kanang hinge support nya maglutaw lang siya dito, no? Pero ni nagunit niya. Pero mulutaw ang gate. Buoyancy gyapon. Sa pangalan nga mulutaw, matik buoyancy dyan na. So manang ginatawag nato nga kanang first rule sa physics nga principle of approach. Kanagong like imong tanawon ang physical object unsay naa na mga laws, unsay mga laws nga pwede nimo gamiton. So mga na siya. So makita kag problem nya galutaw matik buoyancy dyan ang laws. Ni mga object nga kanang ga-move, no? So kabalo ka nga kinematics nga na ba, no? Principle of approach na siya sa physics. So usually nga naman yung dapat kung mag-solve ka, no? Gamit ka o ganang principle of approach. Okay, ang kang Archimedes nga principle kay when a body is kanang fully or partially kanang submerged sa usa ka fluid. So sa pangalan nga galutaw siya, so na fluid, ang fluid kay gi-exert og upward force. Kanang upward force mo na imuhang buoyant force. Okay? So which is equal pod sa weight sa imong fluid that is displaced by the body. So kung unsa tong volume nga gikaon na ning object nimo times lang nimo sa density sa
liquid mo to yung volume equivalent weight of fluid that is displaced by the body. So mo na siya. So that's why kung nakay weight sa imong object, so na mo counter ana, which is the buoyant force. So by summation of forces along y, so ang women daw kay na boyfriend. So mo na siya. So boyfriend lang. So we have density sa liquid, then volume submerged. Volume displaced submerged, kung kanong mo na nga term, pareho na siya. So dapat na jud mo kanang knowledge sa sa solid geometry. Karon kung nakay kanang multi-layer nga fluid, like ingon na ba? Okay na kay isa naman, di ba? Pero kung nakay kanang different good layer, nya lain-lain nga tubig. So every fluid exert force, like napo siya kanang sarili niyang buoyant force ba. So for example, kung na siya weight, so amo counter ana kay kaning buoyant force sa tulo ka liquid. So buoyant force para sa liquid 1, buoyant force para sa liquid 2, nya buoyant force para sa liquid 3. That's why kung nakay mga multi-layer, magkuan ka kanang summation of buoyant forces or buoyant force total. Okay? So, yun na naman. So again, buoyant force is density sa liquid, nya volume submerged. Katara pong volume submerged, nga na-submerge ana nga particular liquid. So, for example, kung sa liquid 1 ka, so kanirang portion diri kung unsa lang ang volume ang within sa kana nga fluid. Buoyant force 2, so kanira pod nga volume niya. Buoyant force 3, so kanira pong volume nga nalubog ana nga fluid. Okay? So very easy no ang formula sa inyo kay timan-an. It is in education, no? Buoyant force. Okay, an object having a specific gravity of 0.6. So kanay daw nga object kay na siya specific gravity nga 0.6. That is less than sa density sa tubig. So kabalo ka nga mulutaw na siya. Nya kani nga fluid kay hinoon, di man siya tubig. Na siya specific gravity nga 0.8, so makaingon ta nga oil day ni siya. So mas gaan gyapon si object. So meaning mulutaw dyan na siya. So karon yung pangutana kay mulutaw man imong object so floating body, so kabalo ka nga buoyancy yun nga problem. Or mugamit jud og pressure buoyancy or Archimedes principle. Kung napa siya namugoy-ban nga problem nga galutaw pero mugamit sa kag buoyant force before nimo ma-solve ditong tinuod jud niyang ipangutana. Sa imong nana. So what is the percentage of the volume below the liquid surface to the total volume of the body? So kumbaga, kung ano nimong volume sa nakasubmerge sa kaninga liquid divided by the total volume sa kaninga object, unsa ang percentage na. Then if the volume above the liquid is 0.024, so kung kani daw siya kaning exposed sa atmosphere kanang visible no sa ato so that is 0.024 cubic meter. Unsa daw weight ani nya unsa daw load nga imong kinahanglan para ma fully submerge siya. So kumbaga imo ni siyang tulakon, so unsa daw kinahanglan nimo nga force para kanang tibuok object kay mo submerge jud sa liquid. Okay, first, kumpiton sa nato ang percentage of the volume below the surface to the total volume of the body. So, itong style ni, kaya naman siya weight, which is i-resist sa buoyant force. No? So, balikan na siya. No? So, weight is equal sa buoyant force. So, butang na ako ang volume nga exposed kay volume 1. Kanya, ang volume nga nakasubmerge kay volume 2. So, kumbaga, ang total volume is V1 plus V2. Okay, so kung ato i-follow ang pero gi-assume lang nako nga V lang ang total volume like kanilang. So first density sa object. So we know density na sa tubig times specific gravity sa object na. That's why na kay density sa object. Nya volume sa object, total volume sa object. Then na kay 9.81 kay liquid naman ka, di ba?
So this is density times volume submerged. So density sa liquid is 9.81 times 0.8. Kanya ang volume submerged mo ning volume 2 nato. Kana nakalubog sa liquid. So okay na no. So imo lang i-divide ni og V tanan, then i-divide na po nimo siya og 9.81 sa 0.8. So meaning makuha na nimo ang proportion sa V2 over sa total volume. So basically that is 0.6 divide 0.8. So specific gravity lang sa object divide specific gravity sa imuhang liquid. 0.6 divide 0.8. Nya para may mo siya percentage kay naka-ratio man so mo times lang tag 100. So na kay 75%. Nga na lang. Okay, next. If ang volume daw above sa liquid surface, so meaning ang V1 daw kay 0.024, okay, kung kani daw siya kay ang V1 is 0.024, di ba nakakuha man tag ratio between sa ratio sa V2 over V. So meaning ang ato ang V2 kay 0.75 sa total volume. Okay. So karon this is V1 which is equivalent sa 0.024. Nya atong V2 which is equivalent sa 0.75. Karon kabalot nga ang V1 plus V2 kay equivalent sa V. So meaning ang 0.024 plus 0.75 of V is equivalent lang sa V. Okay? So like yan na lang. So masolve na nato ang V. So the result is 0.096 cubic meters. So that is the kanang total volume. Pero ang gipangayo niya kay ang weight. So meaning na naman kay volume sa imong object, so i-times lang nimo siya sa density niya which is the 9.81 times 0.6. So 9.81 times 0.6 times 0.096, then that's the weight no sa imong object. Ayan. Okay, so the result is 0.565 kilonewton. So yan na lang weight equals buoyant force and yun. Weight is density times volume. Buoyant force, density sa liquid, volume submerged. Okay, karon ang next kapangutana, unsa daw ang load that will cause the object to be fully submerged. So ang imo na lang kulang kay ilubong nimo ang V1. Okay? Or pwede pod magbuhat kang senaryo nga na nalubog na kana imong object sa tubig. Then pwede ka magsuwid ito. Okay. So bali na kay weight which is 0.565, di ba? Na siya timbang daan ha. Ang issue kay unsay imong P nga idugang para mo fully submerged na siya. Like para ma-unload siya no? So pila daw imong V nga kinahanglan. So meaning na buoyant force gyapon no kay galutaw man. So na kay buoyant force which is equivalent na siya sa density sa liquid which is the 9.81 times 0.8. Kanya ang volume submerged kay ang volume sa imong object mismo. Okay? So ang volume submerged kay 0.096. Di ba nakuha naman natin na. Kani. Total volume. Kani. So since gilubog na nimo siya tanan, gisubmerge na nimo tanan sa tubig. So ang volume submerged this time is ang volume sa imong object which is the 0.096. So mo nang gigamit na ko dire. So pag so lubog na siya, then the buoyant force should be density sa kaning liquid times kaning volume submerged which is equivalent sa volume sa object. So okay na. So by summation of forces vertical, so na kay P plus ang weight which is 0.565 which is equivalent sa 9.81 times 0.8 times 0.096. So solve for P. So P is 0.188 kilonewton.
So na kay answer. Okay? So yun na lang class. Or pwede po rin unanin, ha? So kani nga scenario kay kanang, di ba gusto man nimo nga fully submerged siya. So imo nang giunhan na, like okay, di fully submerged dito sa final output niya. Then dito na mo siya sugdan og analyze. So pwede pod kanang, di ba, imong kulang na lang kay katong volume 1. Imo lang tong pugson og lubong, no? So di ba ang volume 1 nimo ingon diri sa part B na ang volume above the liquid surface 0.024 cubic meter. So bali mo na yung volume 1. So para molubog nimo ni siya ang volume 1, so meaning imo na siya i-multiply dito, right? 9.81 kay pugso man ako siya og kanang submerge. So ako siyang i-multiply sa density sa kanang liquid which is 0.8. Kumbaga we have density sa liquid niya akong ipugos nga submerge nga volume para ma-fully submerge siya is 0.024. The same result. The same result. Pero mas ganahan ko atong pag makasugat ko yun na nga problem, mas ganahan ko atong kanang approach nga kung unsay ang gusto nga final condition, then dito na ko sugdan og analyze. Okay, let's have another problem. So na daw ba to? So bato na siya, ha? Ang weight daw na niya kay 468 Newton in air. So kana nga statement makaingon ka nga mura siya kanagong imagine ra gud nga murag namunit kag bato ba. Nya imong gitimbang in air, na? Like namunit lang kag bato. So meaning kanang nga statement kanang 468 Newton, that is the weight jud sa imong bato. Okay, ang weight na sa imong bato mismo. Okay, karon gi-submerge niya sa tubig. Nya ang timbang daw kay 298. So sa pangalan nga nakakuha siya timbang, so probably I don't know, basing iya ni siyang gihikot sa string. Nya iya siguro gihikot sa spring balance. Kay bato kung yung kag bato bugat ba ni bato. So meaning muunlod yun na siya, no? Di na siya mulutaw. So akong duda sa kanina problem kay gihikot guro niya ni, gi-attach niya dito sa spring balance. Nya iyang gi tuyo og palutaw sa tubig. So motong na siya kanang motong pagpalutaw niya gikan sa 468 Newton. So medyo ni-atras siya, na. Nahimo na lang siya og 298. Okay? Nya gipugos niya nagpalutaw for sure. So meaning pwede na to siya i-analyze og buoyancy nga concept. Kay gipugos mo palutaw, na. Di ba nga kuha nga ni nga weight og wani mo gitimbang, no? Okay? So karon gikan sa 468 nahimo siya og 298. So way laing rason ana anong ni-decrease na siya ang buoyant force. So meaning makaingon ka nga ang buoyant force is equivalent lang sa difference aning duha ka timbang nila. Katong original niya o katong gi-decrease niya katong gibutang niya sa tubig, na. So the difference of 468 minus 298, that is your buoyant force. Ang pangutana unsa daw specific gravity ani nga bato. Nadumduman na ako ang problem din ni Archimedes, ano. Ang problem ni Archimedes kay kanang gipangutana siya sa hari kung tinuod ba nga gold ang iyahang crown. So atong pangutana ng Archimedes. So ang pag-compute ato ng Archimedes kay kani nga concept, buoyant force. Amazing. Okay, so mo na siya. Uy, basa man. Tinuod dyan, tubig dyan. Okay, ang weight sa submerge kay 298. So the difference kay buoyant force. So we have 170 Newton. So okay na. So this is density sa liquid. Water na yun siya. When submerged in water, so density sa tubig, volume submerged is katong volume mismo sa imong bato. So ako lang ipanganlan og V. Nya kay naka Newton man ko, so mo gamit na lang ko og 9810 Newton per cubic meter. So expected ako ang volume kay naka cubic meter.
So na ako makuha nga 0.0173 cubic meter. So karon ma-solve na nato ang tawag na kanang specific gravity sa stone. Kay kabalo man tang nga natay formula for the density which is weight over volume. Naman kay weight sa bato, di ba? Katong 468. Yan na po kay volume nga na-compute sa bato. Okay, which is 0.0173. Actually, volume submerged siya na, pero since ang volume submerged kay ang volume pud sa bato. So mo to nakuha na po natin eh. Yeah, and this one is equivalent sa density sa tubig, specific gravity sa bato. So which means nga after nato ni siya makuha 27.05, i-divide na nato siya og 9.81. So ma-solve na nato ang specific gravity sa bato. So obvious kayo nga mo siya. Mas bugat siya sa tubig. So dapat di siya mulutaw. Di siya mag-float. Di po gusto niyo siya palutaw. Okay, that's why pwede ra gamitan og buoyancy. Okay, another problem. So, a block of wood, ang dimension kay 0.6 by 0.6, pero kay idea, kung unsa siya kataas na. Nya, bali mo imagine na lang no, na kay karang kahoy ba na, murag 2x2 mga na. So, imo lang gilabay dito sa tubig. So, kung paglabay nimo, so ang na-expose nga height above the water surface is 0.18. So, manang ingon diri sa first statement, it flows with 0.18 meters projecting above the water surface. So, mara naglabay ka, ayan, kabalo man ka, na-weight dira niya, di ba? So, yan itong netabo. So, 0.6, wala kabalon sa H, pero na daw, pero masukod nimo ang height na nga above sa water level. 0.18 daw. So, karon netabo, kanira gyapon nga kahoy, gilabay na po niya sa another container or kung makagit later on man sa labay. So gilabay niya sa lahi nga container, nya lahi pod nga liquid. This time kay mas gaan siya sa tubig, 0.9 ang iyang specific gravity. So mo to no. So punta na to lahi nga liquid. Kanang tulo sa dito. So ang ni project kay 0.14 meters. So, expected yun na nga mas gamay siya o kanang projection, no? Kay mas gaan man ang tubig. So, meaning mas mo submerge siya pagayo. Okay? Pero the same na siya nga kahoy. Gipunit lang guro niya, gilabay ng spikas. So, ang iyang purpose ana, kay para lang mabalaan niya ang weight sa kana nga block. Kaya lisod-lisod naman siya, no? Pwede naman niya timbangon diretso sa timbangan, no? Pero, sige lang. So, gusto yun niya kung ng weight sa block, pinaagi sa ingunani nga style. Okay. Sa itong buhaton na ni, sa ato sa nang i-analyze ang katong first setup niya, which is katong 0.18 ang na-project. So, bali we know nga ang weight is equivalent sa buoyant force. So, ang weight niya atong buoyant force equal, buoyant force is density sa kaning liquid which is tubig. Tapos, ang volume submerged kay 0.6 by 0.6 by H minus 0.18. Okay, kanang height. So, bali, ingunanin na siya na. So, density sa wood, volume sa wood, density sa liquid, volume submerged. Ang density sa wood is 9.81 times specific gravity sa wood. O man nag-iingon sa specific gravity, no? That's why pangalan na ako siya og S. Ang volume sa kahoy kay 0.6 by 0.6 by H. So, mo tong 0.6 by 0.6 by H. So, mo ni siya, na. Next, sa kaning liquid, 9.81 kay tubig man. Ang volume submerged kay 0.6 by H minus 0.18. So, bali mo na. So, okay na, no? So, pwede na nimo ma-cancel out si 9.81 o 0.6.6. So, basically, ang imong SH is equivalent lang sa H minus 0.18. Pangalan nato na equation mo. Okay, katong next niya nga setup, katong sa lahi nga liquid, pero mas gaan sa tubig, na specific gravity nga 0.9.
So mo gyapon na siya weight yung projection kay 0.14, so meaning ang nabilin kay h minus 0.14. So mo gyapon weight equals buoyant force, so 9.81 times specific gravity sa kaninga wood nya 0.6 by 0.6 by h, then density sa liquid which is 9.81 times di ba specific gravity ani kay 0.9. So 9.81 times 0.9 by 0.6 by h minus 0.14. So cancel out si 9.81, si 0.6, so mabinlan ka og SH kanya specific gravity tapos H. So mapansin nimo mura siya Grecian proportion ha. Specific gravity sa ano yun ani? Specific gravity sa kahoy nya ang kahoy nimo kay taman H. Karon specific gravity sa kaning liquid which is 1. So napanay 1 dire. Nya H na pod pero ang H katong na-covered lang or katong nalubog lang sa tubig which is the H minus 0.18. Murag ano lang. Murag naka proportion lang. Mo to pag-abot na diri so mura po siya naka proportion. So specific gravity sa wood times H is equivalent lang sa specific gravity aning liquid which is 0.9 times ang height niya nga nalubog aning liquid which is H minus 0.14. So if you know that kung kabalo ka na nga concept, then pwede na ka mo diretsyo, no? So anyway, ang concept nga gigamit ana niya is simply the buoyant force ang gyapon. So pwede rin mo na, pwede na ka mo diretsyo dire. Nya kabalo man ka nga SH pareho ra SH sa equation 1 ug SH sa equation 2 kay pareho ra man. So pwede ra day ka mo diretsyo og kanang specific gravity sa liquid which is the tubig first times H minus 0.18 is equivalent sa 0.9 times H minus 0.14. I-equate man nimo duha. So masolve na nimong H. So H is 0.54. So this time, kung ina naman kay H, so masolve na nimo ang volume niya which is 0.6 by 0.6 by 0.54. Times nimo sa weight man. So density sa object, so which is 9.81. Specific gravity sa wood, pwede nimo kuhaon sigasa lang, no? Pwede equation 1, pwede equation 2. It's really up to you. So ako lang diretso na. So kumbaga 0.9 of H 0.54 minus 0.14. Wala nga. 0.9 times 0.54 minus 0.14. Nya divide pa nato to kay SH mo na. So divide pa nato siya sa H which is 0.54. So the result is 2/3. So 0.667. Okay na. So we have the weight which is 9.81 times specific gravity sa wood 0.667 times volume niya 0.6 by 0.6 by 0.54. So the result kay 1.272 kilonewton. Ano na siya yung answer? Okay? So buoyancy na. Floating body yaman. Let's have another example. Okay, a container. This time nakay duha ka layer of liquid. So a container holds 2 layers of different liquids, and one fluid having a specific gravity of 1.2 is 200 millimeter depth, and the other fluid having a specific gravity of 1.5 is 250 millimeter depth. So a solid spherical metal, so make sure take note metal siya na, meaning mulubog yun na siya na, so dili siya dapat mag-float. So meaning gipugos ni siya og palutaw. Makita po nimo diri kay ningon po siya diri nga submerge in such manner that half sa sphere daw is on top layer and the other half is the bottom layer. So gipugos siya og pa-float para ma-achieve lang niya yung nanay nga kanang position na katunga daw sa volume sa sphere nasa liquid 1 nya the other half nasa bottom layer sa fluid. So gipugos siya og kanang palutaw. Okay, so ang metal na siya diameter nga 225. Specific gravity niya 7.4 as bugata. Then submerged in such manner that half of the sphere is on top layer and the other half is the other half in the bottom layer of fluid.
So, unsa daw ang weight sa spherical metal and some buoyant force acting on the object, and also compute the tension in the wire holding the sphere to maintain its position. Tamo na siya. So, na wire daw nga naka-attach to make the sphere floating. Unsa daw ang tension na. So, bali nga ning style na. So, na daw kay duha ka layer of liquid. Ang first liquid kay 200, the other one is 250. Katong bugat for sure nasa ilalom 1.5, mas gaan si 1.2, so nasa sa taas dapat. Okay? And so karon natay gibutang diri nga spherical metal. So solid spherical metal having a diameter of 225 and specific gravity of 7.4 is submerged in such manner that half of the sphere is on top layer and the other half is on the bottom. So gipugos siya og ingunan na iyang position. So nag-float bali na. So 225 man ang diameter, half of that is 112.5. So okay na. Okay. So since sphere man siya, so meaning volume sa sphere is 4/3 pi r cube. Half ana 2/3. So volume sa hemisphere lang. Sige atong solvon. First, ang weight sa spherical metal. So ang weight sa atong spherical metal, okay, so natay weight dira. So density lang sa metal, volume sa metal. Yan naman kay specific gravity sa metal. So meaning nakay density sa metal na, which is 9.81 times 7.4. Ang volume sa metal naman kay diameter, di ba? So pwede ra ka mag kuha ni mong R, which is 112.5. Yeah, pwede na ka mag per third pi r cube. So diretso na. So the weight sa imong spherical metal is 0.433 kilometer. Okay. Next. So kabalo na ta sa iyahang timbang. Karon unsa daw ang buoyant force ana? Di ba ang concept kay every fluid is pangalan nga kalutaw siya. Every fluid exert force. Mainly the buoyant force. Okay. So ato siyang solvon. So anyway, sige lang. So we have 1.82, then 1.5. So hypotenuse, adjacent, so cosine. Okay, dapat 1.82. Hindi ako na-type din. So na kay 1.82 cosine 1.5 over 1.82. So theta is 34.5 degrees. Okay? So, yung na ito. Asa po, na-stop ka, no? Lapit. Sige lang. Ikuan sa na ako. I-animate sa na ako kadali. Ako nabantayan na. Ako na-record eh.
Okay, ito ta sa atong next nga topic, which is the stability of floating bodies. So sa stability of floating body, atong ginatanawan ni kay kaning M, G o kaning BO. Okay? So G is the specific gravity, BO is the center of buoyancy, then M is the metacentric height. So natay mga draft gyapon. Yan, natay D. So ang imong center of buoyancy, di ba kay mamo ning nakalubog sa iyong tubig na. So center of buoyancy halfway dyan na siya. So D divided by 2, D divided by 2. Then ang GBO, so kung naman na siya, the distance between G ug BO. Napug kay MBO, distance gikan sa metacentric height padalong sa center of buoyancy, MBO. Yan napug kay gikan sa metacentric height padalong sa center of gravity. So mg. So ang weight is always na siya mag-act sa gravity. Okay, center of gravity. Ayan. Then napud tayo katong width sa barko. So munang B. So halfway na sila. So B divided by 2, B divided by 2. Karon kung action na siya og tilt, siya tilt dire na. So mapansin nimo, di ba kaning diri kaning half god. Kaning volume nimo diri o kaning diri sa pikas equal. Kung action siya tilt diri ang volume nimo diri kay mas dako. Kani. Kana mas dako na siya. Compare ani kaning diri sa pikas. Kini mas gamay ni siya. Kani mas dako na. So that's why kung mo action siya tilt, ang imuhang buoyant force nga naa sa BO una katong wa siya nag-tilt. So mo shift na siya. So na shiftment nga mahitabuan shifting nga mahitabuan So na kay BO. So this time kanimong BO diri napakay kanang BO prime which is the location niya. Okay, so mo na siya. Then na kay theta which is the angle of tilt. Ato lang tuman-an nga napo kay wedge diri kani mga wedge man ni siya na. Kung sa timong angle of tilt is also the angle of wedge. Kanang ginatawag nila nga wedge of immersion. Kanina siya. Okay, is the mg. So obvious kayo nga MBO plus minus sa GBO. So mo minus ka if ang G kay above sa BO. Kaning una nga setup ko. So mo siya MBO minus ani. Then that's your mg. Kung gamit kag plus if ang imong G kay mas baba sa imong BO. Okay, so na instances kayo na. So mag plus ka na. Kaya naman siya dire sa baba. So meaning mag plus ka na kay imong mg kay taman man dire. Okay, ang calculation sa pagkuha sa MBO kung dili siya rectangular parallel pipe, then ang formula is moment of inertia sa may waterline na cross section over sa volume displaced. Pero kung rectangular parallel pipe ang floating body, so the formula kay b squared over 12d multiplied sa 1 plus tangent squared theta divided by 2. Pero kanang mga barge nato, mga barko, ina-assume na nato na siya as approximately rectangular parallel pipe lang. Do sa actual di man jud siya kay na may design, di ba? Pero ginakuha na nato na siya as kanang box. Ina-assume. So again, ang theta, that is the angle of tilt. So I is the moment of inertia along the axis of rotation. Diyan sa may waterline. Waterline nga cross-section. VD is the volume of submerged portion. Then, ang stability condition to determine if it's stable or not. Kay pag ang imuhang MBO kay less than sa GBO, meaning ang M kay below sa G. Unstable na siya, no? Kay imagine na ragod, no? Like, baliktaron nimo ning duha. Ang M kay nadiri, ang G kay nadiri. So, mabalintong yun siya, no? Kay wala may mo counter niya.
So okay ra untang iunani na safe ni siya iunani. Pag imong weight kay nara within sa M o BO. Pero kung mo saka gay na siya padulong dire, medyo delikado na siya. Kanang murag na hinay ka na o kanang saka, matumba na niya nakalugayan. So that's unstable. Pag imong MBO kay more than sa GBO, stable na siya. Kumbaga, ang imong M kay mas above siya sa level sa imong center of gravity. So kung equal sila, meaning inline ang duha, ang M ug G kay in 1 point. So kumbaga, ang imagine ra kanin si G ibutang nimo diri sa M, nya si weight ibutang nimo dira. So that's critical stable, no? Critical siya kay gamay ligas, pwede na siya mabalintong or pwede siya safe na, depende. So that's why critically stable pag yun na. So ang ato ang gusto kay nalan siya sa M is above J. Okay, ang ato ang gina-check for stability kay rolling lang and pitching. Rolling and pitching. Let's have an example. So formula base na, tumanan lang nato ni kaning b squared over 12d multiplied sa 1 plus tangent squared theta divided by 2. Okay, na daw kay rectangular barge, 10 meter ang ihang width, 30 meters yung kataas. Yan na siya ay total weight niya 4,500 kN. Yang center of gravity kay 4 meters above the bottom sa imong barge. So unsa daw ang metacentric height considering barge rolling motion and stability against rolling. Unsa po daw yung metacentric height considering barge pitching motion. So, unsa po daw yung stability against pitching? Mara siya adequacy. Then, if the barge will go down by 1.2 meter in the wedge of immersion, unsa daw iyahang righting moment against rolling. So, kumbaga, na daw tayo barge dire. Rectangular. So, na siya weight, which is always yun ang mag-act sa kanang center of gravity. Nya iya man giingon kung asa dapit ang center of gravity, that is 4 meters above the bottom sa imong barge. Okay, so ako lang gi-assume nga somewhere there. Kay kaning barge di ba napamanay superstructure. So ako lang i-assume nga na siya dira somehow. So 10 meters ang width, 30 meters ang long, then na siya i-draft. Ang draft wala niya gingon, so imo pa na siyang solbon. Okay, so baling una niyang setup na. So para ma-solve na to ang draft, we just need to use buoyancy. Okay? So mura yung una niya itong setup na. So G is 4 meters above the bottom. Ang width kay 10 meters kay against rolling raman ka. Meaning murag ituwangon nimo siya. Kanang itaob nimo. Okay, so kung 10 meters, halfway na, 5 meters, 5 meters, na. Okay, competition sa draft kay buoyancy lang. So, ang weight for 4,500, divide na to sa density sa liquid, which is 9.81. Okay, lang. 9.81 times draft times 30 by 10. So, muna to ang BF equal sa 4,500. So, balikan. So, masolve na nimo ang draft. Buoyancy lang. So, na siya'y draft nga 1.53. So, kung na kay draft, meaning malocate nimo ang center of buoyancy, the BO. So, naman kay draft nga 1.53 na, halfway na dito imuhang BO. So, 1.53 divided by 2, 0.765, 0.765. So, nadira imuhang BO. Unya, to calculate ang MBO, natay formula na, B squared over 12D. So, B is 10 meters, draft is 1.53, then 1 plus tangent squared theta divided by 2. So, since wala pa siya nag-tilt, so, pwede ta mag-assume nga ang theta is simply 0 degrees na. Kung siya nag-tilt, diba? Wala angle of tilt, so 0 lang. So 10 squared over 12 times 1.53, so the result is 5.45. Or pwede po naman siya solvon using kaning formula general, which is the moment of inertia sa may water line over the VD.
the volume submerged. So ang moment of inertia sa may tawag na kanang water line kay since diri ka mutuyok, so kani dapat imong base. Kay diri man ka mutuyok. Kaning diri gud. So mo ang base, mo ang depth 10. So 30 10 cube divided by 12. Kung pitching katong murag Titanic, mutuyok siya diri sa kaning axis. So kung diri siya mutuyok, so dapat kani mong base. Yung kani mohang height. Okay? Yung na magbaliktad na sila. So na kay 30 10 cube divided by 12, volume submerged 30 by 10 by 1.53. The same result, no? Pero mas gwapo dyan kay very convenient ang formula. B squared over 12D. Okay, na tayo MBO. 5.45. So, masolve na po nato ang GBO kay naman kay 4 meters, di ba? Yan na po kay 0.765. So, imo lang i-deduct ng duha. So, na kay 3.235. So, meaning, masolve na nimo si MG. MG is just the difference between 5.45 and 3.235. So, na kay 2.215 meters. So, since ang imuhang MBO, kaning 5.45 is more than sa imuhang 3.235, so meaning, tama nga ang M kay above J. So, meaning that is stable in rolling. So, na siya itong answer. So, ang next kay against pitching. Against pitching. So, kung against pitching ka, so, ang imuhang moment kay na dire, no? So, meaning, kanina po ang imuhang katuman tong sa ay, na? Pero sa, di ba, kabantay ka against rolling, so, kanina man imong patuyokon, di ba? Pero imong cross-section nga kwaon, kay kaning dire. Man imong cross-section nga kwaon. Pag against pitching ka, ang imong tuyok kay na dire, no? Murag Titanic. Pero ang imong cross-section nga kwaon, kay kani 30 meters, no? So, matong, ang B kay mapulihan siya, o instead na 10 meters, it should be 30 meters this time. Then, makita nimo grabe ka, lisod kanagong mag-failed sa pitching. Kay taas mo gayo 30 meters. Tuwangon nimo pina-Titanic lisod na. Except kung maguba ang ilalom. So 30 meters 15-15. So kami na usab no. 4 meters gyapon above the bottom ang center of gravity. Draft mo ra gyapon. So diretso na. So na kay 30 squared over this time ang B kay 30 na. Mora may mausab. The rest kay pareho na. So you have 49.09. So katupong sa MBO nga I over VD, volume displaced, pareho na. Ang I radyo ng mausab, kay since diri ka nag-moment, so ang imong base this time is 10, ang na-cube ang 30. So that's why 10, 30 cube divided by 12 over sa 30 times 10 times 1.53. The same value. So masolve na nimo si GBO na pod, no? Kay na kay 4 meters minus 0.765. So na kay 3.235. Then makuha na po nimo si MG, which is 49.09 minus 3.235. So that is 45.785. Habog kayo. So ang M is more than sa GBO, so M is above G. So that is stable in pitching. So nga nakadako, no? Like, so dyan na siya tawang. Sa pitching safely. Okay, ang next kay katong 1 meter ba to? If the barge will go down by 1.2 meters in the wedge of immersion. So, unsa daw ang righting moment against rolling. So, this time, mo tilt na siya. Sige, itong i-tilt. Like, muna na. So, against rolling gyapon, so, ang ato ang kwaon nga cross-section, katong gamay, na? Katong 10 meters ang width. Ayan. So, okay, natay kanang wedge of immersion dire. Okay, mo siya na. Kung mo ni mo ang water line, yung balin mo kon man na siya na, mo tilt. So, kung nagud ka kanang kaninga line na parallel sa base. Mo ni mong wedge of immersion. So, na siya angle theta.
So muna imong wedge of immersion. So mo drop down na siya by 1.2 meters. So balik ka na. Okay, karon mo drop man siya. So kung say drop nimo pikas, mo drop pikas na. So masolve na nimo ang angle theta. Kay 90 degrees man eh. So meaning na ako'y kanang 5 meters diri yan ako'y 1.2. So pwede ako mag-tangent theta which is 1.2 over 5. So theta is 13.5 degrees. So okay na, makuha na ako ang MBO. So I have B squared, B is 10. Drop is 1.53. Theta this time is 13.5. So the MBO is 5.604 meters. So muna itong MBO. GBO mo gihapon 4 minus 0.765. Kung gagay na. Then makuha na nato sa MG which is the difference aning duha 2.369. Okay. So nakay theta dire, di ba? Kung theta na siya, theta pa na no. The angle of tilt. Yan, theta po na dire. So considering this one, kani nga triangle 90 degrees man eh. So okay na, no? So murag ibanggar na to ning BF na dire. Or kani ba kang weight no. So bali ang distance ani niya kay di ba kaning gikan sa G padulong sa M, di ba ang distance ani niya kay kani. Anong MG na. Yan naman kay angle theta dire. So hypotenuse na kay angle theta, so meaning this one is cosine kay hypotenuse man eh. Angle. So this is adjacent no cosine. This one is sine kay atbang. That's why yan distance kay mg sine theta. So makuha na nato si writing moment. So 4.5 lang times kani nga distance. So the value is 4,500 times 2.369 sine of 13.15. 13.5 degrees. So the writing moment kay 2,488.644 kilonewton meter. So muna to ang writing moment. Wait lang ako. Okay, next topic is kaning fluid in motion. So kaning fluid in motion, natay ko na ka case, upat ka case. The first case kay horizontal ang motion. Ay kaduha kay vertical ang motion. Ikatulo kay incline ang motion. Ay kaupat kay rotational ang motion. Motong sa rotating vessel. So unahan sa nako ang sa horizontal. Okay, so muna sa horizontal. So buta nato probably na kay container na siya sa sakyanan. Then ang tubig kay level pa no, parallel sa ground. Nya karon i-accelerate nimo siya like maglihok ni siya in motion. So na siya acceleration. So pag mudagan na ni siya sa meaning kaning tubig kay mo action og saka, di ba? Kay mo yan eh. Okay. So muna. So karon na kay theta na. So ang formula to calculate the theta kaning
kaning angle sa water level. Kay acceleration lang over gravity. So, na to lang. Then, okay, nakatay B diri Then, halfway ana, no? So, kumbaga, B divided by 2. This one is B divided by 2. So, muna ang no water spilled out. Ang no water spilled out, ang rule niya, kaya una ni, like, kanang, di ba, ay nga ni mo na una, no? Simulan ko ako ng katunga ana niya. Marag, ko anong katunga, marag yun na ni. So, B divided by 2, B divided by 2. Kanya, ang tubig, kaya tama na po dire. Kanang pinaka-tip na dyan sa kaninga container. So, yan na yung assumption sa no water spilled out. Then, the rest kay kanang ano lang, triangles, kung naman kay B divided by 2, na kay height ani. So, kuan lang, kanang trigo. So, ang formula lang dyan na ito makita kay A over gravity. Isa ba example para mas mabala na to. So, an open rectangular tank, 3.8 meter high. So, munang kataas niya, 2.5 meter ang iyang width. Niya, 6 meter ang iyang kataas. Niya, fill daw siya og tubig. Ang tubig kay dili untop-untop, no? So, dili siya 3.8. Tama lang siya sa 2.2 meters. So, napa siya kanang murag pre-ford niya. So, if the tank is accelerated to the left at 2.3 meter per second, unsa daw ang slope sa water surface, motong theta. Unsa daw ang maximum acceleration without spilling the water. So, unsa daw ang A. So, mo na rin, ha? So, na kay tangent theta equals acceleration over gravity. Kay kabalo magud ka nga kanang fluid naka motion. Okay, nya horizontal pa jud. Okay, accelerated siya sa 2.3. Yeah, di pa lang mo 9.81. Then masolve na nimo kung unsa slope sa imong water surface. So that is 13.19 degrees. Nya next nga pangutana, unsa daw ang maximum acceleration without spilling the water. So para walay spillage, so imo lang iuntop-untop dire. Kaya siya. Di ba ang height ani kay 3.8? Nya ang tubig nimo kaning dire. Kana siya kay 2.2. So kung 3.8 ang overall, 2.2 ni siya. So meaning makuha nimo ang distance dire na, vertical distance. So that is just the difference between 3.8 and 2.2. Yan naman pug kay ano dire kanang 3 meters. So meaning makuha nimo ang theta. Nya pwede na mo siya equal sa A over gravity. Masolve nimo ang A. So mo pangutana dire, unsa lang ang maximum acceleration without spilling the water. So na kay theta, considering this triangle, so, kumbaga, tangent phi is 3.8. Muna na 3.8 minus 2.2. Katong water at a depth of 2.2. Okay? Nya, divided by 6 meters man ang length. So, halfway na, motong 3 meters. Nya, equal lang nimo siya sa acceleration over 9.81. So, since imong setup kayo na ni, so, meaning, kuha na siya, no water spillage. No? So, masolve na nimo si acceleration. So, the value is 5.232 meter per second squared. So, muna dyan ang formula, tangent theta equal lang sa acceleration over gravity. Then, the rest kay trigonometry. Another case kay vertical motion. Basta vertical motion, usually mga problem kay mga pressure. Kay madungagan mo ng pressure ani kung ga-move siya up and down. For example, nakay tangke na, static na day pressure dira sa ilalom. Diba kay naman siya density. Nya napud siya depth ana nga tubig. So meaning na pressure sa bottom. Karon kung ilihok nimo na going up, meaning mo kuan pa na siya, mo tuklod pa na bagaya, no? Kay na may inertia. So mudako pa ang pressure na niya, no? So to calculate ang pressure kay nakay pressure static matong density times height katong wala siya naglihok. Kung mulihok na siya, imo lang siyang dungagan og 1 plus minus acceleration over gravity. Mo mong buhat. So mogamit lang kag plus kung upward direction, meaning mo mosamot siya og kanang duot na. Kung downward, going down, so medyo kung imong tanawon, di ba murag mo lupad man ang tubig ana, no? Murag mo lift siya gamay, so the point nga murag mo gamay ang iyang pressure. So buta to in contact gyapon, pero i-subtract na to siya kay lahi may direction. So minus pud ta basta downward direction. Pero ang ato lang jud timan-an
Kay density times height, that is pressure static. Kung ga-move na siya, dugang na dyan ka 1 plus minus acceleration over gravity. The same acceleration over gravity nga formula dito sa horizontal motion. Example, na kay cylindrical tank, na siya base radius nga 0.6. Nya na siya height nga 4 meters. So, maring na ni ba? So, ang iyahang base radius kay 0.6, 0.6 na. So, meaning yung diameter kay 1.2. Nya, filled siya og tubig, tama lang po 2.5 meters. If it contains water at a depth of 2.5, pero ang kaning tangke, taman 4 meters na. Pero ang tubig naman itong ginatanaw. Karon i-accelerate daw nimo siya going up, so meaning iyan ang tulakon pagayo, no? Kay due to the presence of inertia. So ang kapaspas kay 3.8 meter per second. Ano sila ang pressure diri sa ilalim. So first, compute nimo ang static, so density ani nga liquid which is tubig. So 9.81 ha. Times height niya nga 2.5, static na siya kung naglihok. Kaya kung mulihok siya going up, so mudugang ka og 1 plus acceleration 3.8 over 9.81. Ora may tabo. So, the result kay 34.025. Okay? So, yung una na raman ang madugang kung ga-move siya vertical. Okay, how about pag-incline? Pag-incline, ato lang tanawon, kay kung naka-incline ka, ang imuhang tubig daan kay ano siya, naka-incline pod. Like kung unsa tong angle sa imuhang surface, mo po'y angle sa imuhang tubig. Di ba? So, ingon na lang. So, buta na to. This is parallel lang nito ha. So, na po kay beta. So, meaning, kung move siya going up, sumusaka ni siya na. Ang yun na ni ba? Sumusaka na siya po doon. Okay, so ingon na. So, kumbaga, na siya additional pa nga theta. So, na kay beta, na po kay theta. So, nga na siya pag mo going up. So, ang formula ani kay kanilang. Di ba, pansin mo po, kung nagyapon siya. Tangent theta is acceleration over gravity. Horizontal motion to, di ba? Acceleration over gravity. Ang acceleration nato is the horizontal acceleration. So, pansin mo, na kung mag-tangent theta ka, acceleration over gravity, ang acceleration kay horizontal. Kanya ang gravity, vertical, na? Kanya kung pa-incline ka, ang imong acceleration, kay naman siya duha ka component, no? Na kay horizontal, na po kay vertical. So, katong vertical component, imo na lang to siyang idugang sa gravity. Kay gravity is also a vertical motion man. So, katong ginadugang lang na sila. So, basically, pero yung pattern is acceleration over gravity lang yapon. Mudugang na jud ka og kanang vertical acceleration. Tungod kay naka-incline ang acceleration. So nagabuntay plus minus, no? Kay na magud kay paingonan ni napud siya instances nga mogamay siya. Okay? So anyway, ang horizontal nga acceleration kay acceleration nimo unya ko lang kaning nama kay beta dire. So cosine niya. Unya kung vertical, sine niya. So nga na lang. So horizontal is cosine. Take note lang ang beta kay kanina. Kanya, pag vertical, sine. Magamit kag plus pag upward, magamit kag minus pag downward. Pareho lang siya sa vertical motion nga pag going up, positive, pag going down, negative. So, sila po siya timanan. Let's have an example. So, na daw kay rectangular tangke diri nya accelerated siya upward sa incline nga plane nga 8 degrees with the horizontal. So, ang acceleration kay 2.5 meter per second, yan na siya ay tubig sulod. So, determine the inclination of the water surface. So, pwede na mo diretso formula ni. So, pag, kanang, hindi na siya drawingan. Pero pwede ko ito siya drawingan, nga niya, itsura. So, na siya acceleration nga 2.5 going up, na siya ay beta nga 8%. Ang pangutanan niya, unsa daw ang theta. So, kuan lang, acceleration over gravity. Nya kay naman kay vertical kaya ka incline man so idugang nimo si vertical acceleration. So acceleration again horizontal is a cosine beta, vertical is a sine beta. Substitute, no? So we have 2.5 cosine sa 8 degrees so na kay 2.476 pag sine 0.348. Substitute na nimo tanan. 2.476 over 9.81 plus na kay upward na.
So 0.348. Then you have the theta, which is tangent inverse lang ani. Then the result is 13.7 degrees. Okay? So muna siya ang kanang mga fluid in motion, mga relative equilibrium. Ang case for ano niya, motong rotational motion. Motong sa rotating vessel. So namogoy motion nga kanang rotational no, para nang sa mga planta. Di ba ang sa planta ang kanang tigmix ang machine na kay nasto nga sa tangke. O tuy gatuyo. So muna to ang buhaton diri karon no. Sa ato na siyang i-analyze. So how will you analyze rotating vessel? So, buta na to. Muna yung last topic na. Rotational motion. And after ani kay mag-pipes na lang. So, bali, imo na siyang patuyukon. Ayan. So, nakay angular nga velocity. So, mag-create na siya ganang vortex dito sa tubig. So, maragog ganang nagtimpla kag kape ko diyaban. So, buta na to na siya kanang depth, no? By the way, ang shape solid ngayong ma-generate kay paraboloid. And we know ang volume sa paraboloid kay half sa volume sa cylinder. Pero dili kaning cylinder nga kaning gihatag diri kaning h. Cylinder nga taman y ang height. Meaning murag kung buhatan naman siya cylinder. The same height sa paraboloid. Half ana na. That's your paraboloid. So ang equation to calculate ang depth sa vertex kasi yung paraboloid kay w squared r squared over 2g. W is the angular velocity. Ang unit na niya dapat naka-rad per second. So if ever naka-revolution siya per minute, convert sa yun mo na sa rad per second. Nga na dyan na siya. Then nakay r squared then over 2 times gravity. Okay? So again, angular velocity should be in rad per second. So if ever dili siya naka-rad per second, mo-perform sa conversion. Then the volume of paraboloid, 1/2 lang sa volume sa cylinder. So, mo lang. So, in this case, ang volume sa cylinder kay 1/2 sa pi r squared. Ang height niya kay taman y. So, muna siya ito ang volume of paraboloid. So, napod tayo kanang the same gyapon gigay na, di ba? No water spillage. Napay yung nana dire sa rotational. So, mo tong kasagaran na tong imog reference kay sometimes ang pangutana mo gud ana kay ngayon ka og kanang amount or volume sa tubig nga nausik. So dapat kabalo ka sa volume nga walay mausik na. Okay. So bali originally ang imuhang tubig ani sa imong tangke kay taman dire. Panganlan nato na og H nga gamay na. So mo nang depth initial diya sa tangke nimo. Okay? Kung lang nimong difference na niya, for example, imong tangke kay capital H na. Kanya ang tubig kay H. So ang difference na nila mo tong H minus H. Pangalan na to Z. So para walay water spillage, kanang walay mausig nga tubig, dapat imong Y kay twice sa Z. Wala mo timanan. Ang Y should be twice of Z. Kumbaga, kung bali halfway na. So Z sa taas, nya Z pud sa baba. Mayo na. So kung Z ni siya, ang kaning di ba mo mong initial na. So dira sa baba, it should be Z pud. Kana siya. Para imong Y kay twice Z. So again, that is the rule para walay water spilled out. So muna nga paraboloid.
Okay, so muna itong tumanan. Ang formula, W squared R squared over 2G. Volume sa paraboloid is half of the volume cylinder. Kanya kaning twice sa Z. The rest is mag-analyze na. Okay, karon nganong twice siya sa Z, pwede nato na siya i-derive. I-derive na to. Okay, karon gituyo ko nimo na yan. Originally mo man no. Kay Z. So that is no water spill out. So ngayon mo i-consider ang air inside sa tangke. Okay? Ang air. So kung considering initial, ang volume sa air inside sa tangke kay pi r squared times Z. Tama na? Kanya, after nimo siya gituyok, ang volume sa air, kay tubig naman na, kanin dire. Tubig man na siya, di ba? So meaning ang air, kay kanilang imuhang volume sa paraboloid. Kumbaga, equal siya sa 1/2 sa pi r squared aman y. So, mura nga ba? Volume of air initial, katong pa ni mo gituyok, is equal sa volume of air final. So, muna sa initial, pi r squared z. Ang sa final is volume sa paraboloid, which is 1/2 sa area of the cylinder. Cylinder, pi r squared, taman, y. So, makancel out si pi r squared, mabinlan ka og z, 1/2, kanya y. Meaning, ang y is twice sa z. So, muna ang no water spilled out. Okay. So, kanang makita ninyo nga kanang murag brown gud ra. So, i-assume nato na nga mao na ang no water spilled out. So, kumbaga equivalent na siya sa twice sa z. So, karon kung nakay kanang tuyokon nimo siya, nya mas taas, no? Mas lalom siya kaysa sa imuhang twice sa z, meaning yun na ni. So, meaning na nausik ana, no? Kay no water spilled out man eh. So, kung kusog ra kayo, meaning na nausik. To calculate ang amount nga na-spelled out, imo lang computeon ang volume ani. So para ma-compute nimo na, ano lang, difference lang sa mga volume sa paraboloids. So kumbaga volume of water nga na-spilled out. So ang height aning lalom, kaning mas lalom, kaning walay water spilled out y1 ha, which is equivalent sa twice sa z. Nya kaning lalom pa saya ha, y2. So kumbaga, kuha lang naman difference na nila. So 1/2 sa pi r1 squared y2 matong lalom nga paraboloid. Subtract lang nimo sa paraboloid nga walay spilled out. Then that's the volume of water spilled out. Okay, na po instances nga kanang kusog ra kaayo jud imong pagpatuyok nga to the point nga kanagong ang tubig kay nara diri nya diri kay kanang air na. So ang imong ginabuhatan na kay ginakuha nimo iyang hydraulic gradient line pero yun na ni. So ang tubig na kay kanira na siya dire. Kanira na siya. Kumbaga hangin na ni dire. Hangin na siya. So gina-project lang nato na siya. Pero wala dyan na siya tubig dire. Kay kuan man ni kanang likod man na sa tangke, no? So again, this is y1 which is twice as z, no water spilled out. Imo lang buhaton kay una nila. Para makuha nimong volume ani, kanang kana lang siya. Okay, mao na imong na nag-spilled out, no? Okay, mo nang nawala. So mo nang buhaton kay first kung sa nimo ang pinakataas. So na kay y1 ha. Y2 sorry, y2. Okay, atay butang dire. Ay, decision na ako. So na kay y2. Minusan nimo sa walay spillage y1 ha. Nya kani kay dapat wala man eh. So imo pa ni minus. So minus sa ka og pi 1/2 sa pi r sub 2 squared times x.
Kaya supposedly dapat wala na. Para ma-solve nimo si r sub 2, you can use squared property of parabola. Kay paraboloid man eh. So meaning parabola na siya. So you can also use the squared property of parabola. So mo tong mo subtract pa ta og pi r sub 2 squared of x. Again, r sub 2 can be solved using squared property of parabola. So muna ko ingon kana squared property of parabola. So you can use that to calculate ang R2. Okay, let's have an example. 2 meter diameter open nga cylindrical tank. 5 meter ang iyang kataas. Filled siya og tubig taman 3 meters. So meaning na siya Z nga 2 meters. Unsa daw ang maximum angular speed para walay mag-spilled out? So kabalo na ka sa Y nga 2 meters times 2, so 4 meters. So wala pa yung mausig ana. Then if the cylinder is rotated at an angular velocity of 9 rad per second, unsa daw ang amount of water spilled? And if the said cylinder is rotated at an angular velocity of 20 rad per second, so unsa daw ang amount of water spilled? Okay? So yung last problem siguro natin. Okay. Nakuila ko. Okay. So, bali, 2 meter ang diameter, no? So, kumbaga, ang radius is 1 meter, 1 meter. Ang tangke kay 5, 3 meters depth. So, the Z kay, gituyok na to siya, no? No water spilled out. So, originally, mo ni siya ang kataas. So, na kay 3 meters. So, ang Z kay 2 meters. So, ang Y kay 4 meters. So, 2 meters, 2 meters sa baba. 4 meters na. So, equal lang nimo siya sa W squared R squared over 2G. Masolve nimo si W. Ayan. So, ang H kay mo na 4 meters. W required. R, 1 meter. Yan. Over sa 2 times 9.81. So, W is 8.86 rad per second. So, muna siya yung muhang answer. So, sa'yo naman kay tulo rin na siya ka-formula. Magbalik rin na sila. Pwede po sometimes kung gamit ka ng pressure. Depende. Pero kung rotational, ingana rin na siya. Okay, karon kung tuyokon daw nimo siya. So mo ni ang kanang walay spilled out, no? So meaning kung patuyokon nimo siya sobra pa ani, so meaning nay mausik, no? Nga tubig. Kung patuyokon pa nimo siya og mas gamay ana, nya mangutan na unsay volume spilled out. So wala yung answer, no? 0. Kaya may nausik. So kung less than ani, wala nausik. Kung more than this one, nanay nausik na tubig. So muna pangutana sa next part nga kung tuyokon daw nimo siya for 9 rad per second, unsa daw ang amount nga nausik. So since ang walay mausik is 8.86, yan mo siya 9. So expect yung gag ka ng 9 nausik pero gamay lang, no? Kaya di man tanto layo ang 8.86 o gang 9 rad per second. So expect ka og gamay nga answer lang ani. Okay. Okay, atong patuyokon for 9 rad per second. So, amo na mahitabo. So, dapat kabalo sa ta nga kung patuyokon nimo siya og 9 rad per second, unsa nakalalom? So, mo to mogamit ka atong y equals w squared r squared over 2g.
Kay naman kay W, na kay R, na kay gravity. So masolve nimo unsa kalalom kung patuyo ko nimo siya og 9 rad per second. Substitute lang no kay matic rad per second naman, so wala na conversion buhaton. So 9 squared times 1 squared over 2 times 9.81. So na kayo makuha nga 4.13 meters. Okay? 4.13 meters. Karon, para makuha nimo ang volume nga na usik sa imong final nga volume, which is kaning considering kaning y2. So kumbaga kuha na siya pi 1 half pi ang r kay 1, so 1 squared ang height kay y2, which is the 4.13. Subtract lang nimo siya sa 1 half sa pi 1 squared nya y1, which is the 4 meters. So mo na tong volume nga nausik. Kumbaga kanina siya no kanang difference nila. So the result is 0.204 cubic meter. Okay, last problem. Kung patuyo ko nimo siya og 20 rad per second, so expect jud ka kanang kusog kay 20 rad na. So kusog ra kayo. So akong i-assume anyway, ang first yun na huwag ka kabalo no. So imo sang computon kung pilay y niya na, imagine mo buhaton first. Para kabalo ka unsa kalalo mang 20 rad per second. So mo to mo gamit na buga ni nga formula wait lang. Okay. Tanong ko dere. So 20 rad na. So kumbaga 20 squared. Yay, ano sa then 1 squared. Then 2 times 9.81. Okay na, no? So, lampas 5 meters na. Ang, di ba tangke 5 meters na. So, lampas na siya. So, motong, nakay y1 niya y2 kay kani. So, their difference is 5 meters. Nya ang atong y1 na solve naman nato ni, di ba? Motong 20 point something. So, ako nang siyang dissolve mo na siya. 20.39. 20.387. 39, correct. Ang y2, ma-solve na to siya, no? Kay 20.39 minus 5 ka. So, ma-solve na nimo. So, y2 is 15.39. Ang kulang na lang is ang r2. So, which is ma-solve nimo using squared property of parabola. Kumbaga, 1 squared over y1, which is 20.39, is equal sa r2 squared over y2, which is 15.39. Okay. So, wait lang. Pause na ako. Okay. Gitib naman ako. So, I have 1 squared. And then, ang y niya kay 20.39. Then, r2 squared divide y2, which is 15.39. Chip solve. Okay, plus minus. So, you have 0.869. Then, ang ato ang kinanglan kay volume amount of water spilled. So, ito lang ko ng volume ani, which is makuha nato siya sa kating volume sa pinaka taas and pinakalalom y1 minus volume aning kaning imaginary ko dire nga tubig. So, minusan nimo ni. Minusan pa nimo ni. So, meaning ang mabilin kaning pula. So, muna may tabo.
So ako lang gikuha sa tong R2 which is mo tong na-solve gay na. Kana siya na. So R squared mo na. So kung ako ni squared mo na siya 755. Okay? So mo tong pi 1 squared nya katong pinakataas is 20.39 squared over 2. So mo na imong pinakataas. Minusan nimo sa kaning diri which is 1 half sa pi r squared. So diretso na kaani kay naka r squared naman. So mo tong pi 0.755. Nya ang height niya kay y2 which is 15.39. So na kay v2. Ang no water spilled out kay 4 meters tapos 1 meter. So 1 squared nya 4 meter nga height. Muna siya ibutang tanan. So kani minus ani then na kay volume spilled out. So that is 7.5 cubic meter. Okay? Sige. I think mo lang siguro to class na. Kay napakoy napon karon. Okay, dismiss na ako ang klase. Thank you na. So maghatag lang nga po og handouts karon nga adlaw. Ako ang klase. Yes, you're welcome. You're welcome.